Magandang araw, ka-journey. Lagyan natin harang yung yung kainan nila sa baba. Kasi napapasok na ng ibang animal. So, yung screen, yung range net natin, it seems hindi siya talaga applicable to use for making a chicken cage. Kasi napupunit siya. Continuous tuka lang nung mga manok nabubutas. Kaya nilagyan namin siya safe to prevent other animals. Inagawan sila ng pagkain eh. Kaya lagyan natin ng ng harang yung food nila. Since parang hindi applicable tong net sa mga ganitong klaseng chicken at sa ibang other animals na nag-i-invade dun sa property na hindi natin maiwasan, much better gumamit na lang tayo ng mga chicken wire, yung mga steel. So subukan natin, gawa tayo ng using yung mga chicken wire, cyclone wire. Kaya sa susunod, gawa tayo ng kulungan nila using yung chicken wire, cyclone wire, or even hog wire. Kaya lang syempre, magvavary pa rin yan sa laki ng mga chicken natin. So kung gagawa ka ng kulungan para sa sisiw, okay lang na ito ang gamitin. Pero dapat elevated natin yung kulungan niya, hindi nakasayad sa lupa na kagaya nito. Kasi katulad na sabi ko, hindi natin may iwasan na i-invade sila ng other farm animal o sabihin na natin manok ng kapitbahay. Sila yung halos sumisira ng chicken nung itong range net natin. Kaya nagkabutas-butas na siya. Do butas-butas na siya pero lumaki yung butas, I mean. So nakakapasok na rin yung mga small chicken o sisiw. Tapos naagawan yung pagkain nila. Hindi naman natin pinagdadamot. So far ngayon kasi feeds pa yung ating pakain. Alam niyo naman ang pricing ng feeds ngayon, ng chicken feeds. Masyadong mataas. Hindi pa tayo nakakapag-formulate ng ating sariling chicken feed. Pero sooner or later, mag-formulate tayo ng sarili nating pakain. So, mag-experiment tayo kung ano yung pinaka-the best. Kulong natin sila 4-3 piraso bawat kulungan, tapos iba't ibang klaseng feeds. At tingnan natin kung sino yung magbibigay sa kanila ng kung ano yung right feeds para sa kanila. So, sa ngayon kasi, katulad na sabi ko sa other vlogs ko, medyo concentrated tayo sa paggawa ng bahay. Kasi ang purpose natin is matapos yung bahay and then maka-transfer na rito para ma-lessen din yung expenses natin sa pagre-rent. So, kaya hindi pa natin sila totally masikaso. Pero once na natapos yung bahay, napakita ko na sa inyo or mag-start na tayo na ikulong sila sa mas malaki, mas maganda. Tapos mag-start na rin tayo mag-experiment para sa sarili nating feeds. Kasi kung talagang totally aasa tayo sa feeds, baka kapusin tayo ng budget kasi sobrang mahal ng feeds. Right now, ang feeds na nabibili ko is 38 per kilo. 38 per, sa kanilang 24 pieces, halos 1 week ubos yung 10 kilo. So masyadong mabigat kung everyday 300 weekly 380 labas tayo ng labas. Lalo na sa ngayon napakabata pa nila na talagang dependent sila para sa feeds, sa pagkain.
So nailagay na. Nailagay na natin. Siguro they're safe now. So sa likod, hindi nila tinutuka yung net. Kasi wala siyang food. Wala nakalagay na food, kaya okay siya. Tapos, yung ano pala natin, yung patukaan natin, itinaas natin para mas elevate sa kanila. Siguro mas madali sila makakain kaysa yung nakayuko. Kaya lalaki na niya. Ito sa bull. Tignan niyo po doon sa dulo, doon sa ibaba po ng kainan nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo na binutas ng neighboring animal, yung mga ating bisita. Actually, hindi naman nila kinaagat sila yung alaga natin. Yung iba lang talaga na gusto mag-invade sa loob at para makakain ng feeds natin. Kaya yung ginagawa nila, they trying to break the range net. Kaya yung sabi ko, as experience na kung ganitong nakalapag siya sa lupa, parang hindi advisable na gumamit ng range net. Ball na gumamit tayo ng range net. So mas maganda pa rin yung mga chicken wire o kaya yung mga metal na screen. Kaya lang syempre, katulad ng sabi ko, mag-vary pa rin yan kung ano yung size ng ano nila. Siguro sa sisiw, marirecommend ko to. Pero kung maraming daga sa inyong farm o sa inyong place na paglalagyan ng inyong mga alagang sisiw, mas the best pa rin siguro gumamit kayo ng mas makapal na screen kasi matatalas ang ngipin ng mga daga. Baka pagising nyo na lang kinabukasan, wala nang mga ulo yung chicken ninyo or ubos na yung chicken ninyo. Isang update din, nilagyan ko na sila ng ilaw. Unlike previous days na wala siyang ilaw. So ngayon nilagyan na natin siya ng ilaw. Solar po yan. So gumagamit yan ng solar panel. Ano siya, 100 watts. Medyo itinaas ko na lang siya. Para sa gabi, meron silang liwanag. Para itaboy na rin yung additional na pantaboy doon sa mosquito. Kasi the more, ang alam ko, the more na maliwanag ang paligid, walang mosquito. So at least to prevent them from mosquitoes. Nag-try din ako na magpakain ng buko. Second time ko nagpakain ng buko. As in yung buko, literal na buko. The good thing is, yung second try natin, kinain na nila. Unlike the first try na naglagay tayo. Hindi nila kinain. Pero ngayon, kinain na nila. Ayan, tingnan nyo, kinain na nila. Dati hindi nila nakain yan. As in talagang yung paglagay ko na kinabukasan, ganun pa rin. Hindi pa rin nila, kahit di isang tuka, they didn't try to eat it. But on our second try,
kumain na sila. So, kaya sa susunod, tingnan natin, makakuha ulit tayo ng buo. At least, magkaroon tayo ng extra food para sa kanila. Hindi lang sila mag-rely lagi sa feeds. Siguro matry natin na maging organic yung manok natin. Para kung sakaling kainin natin, mas healthy sa katawan kumpara sa commercial na chicken. Try natin. Pati yung gagawin nating feeds organic din. So maglalagay tayo ng siguro darak, copra meal, yung kakawate, malunggay, try din natin yung mate de agua. Pero since may ano na tayo, kakawate rito na nagkalat, siguro mag-focus tayo sa kakawate instead of madre de agua since kailangan pa natin magtanim. Ito available na. So gamitin na lang natin. So let's try. Gawa tayo ng ating sariling feeds. Abangan nyo na lang po. Ito na po pala yung mga update natin. Nabanggit ko na lahat sa inyo yung update sa ating chicken for today. Saka yung mga future plans natin para sa ating manok. So, hindi lang sila mag-i-stay dito. Hindi lang matatapos tong kulungan na to dito. Gagawa rin tayo ng sarili nating breeding pen since most of them is female. So, ang problema na lang natin is lalaki na I was planning baka mag-purchase tayo ng lalaki sa ibang lugar. Kasi ayokong bumili ng lalaki doon sa pinagbilan natin sa may Chaong. Kasi magiging, pag pinartner natin sila sa lalaki, magiging inbreeding sila. Which is, ang alam ko, hindi maganda para sa pagpapalahi ng ating manok. So hahanap tayo ng lalaki sa ibang lugar, doon sa mga certified na nagbebenta ng Rhode Island Red na lalaki para i-partner natin sa kanila. At least nakasigurado tayo na walang inbreeding. Pero ang sinasabi, pag third generation daw, pwede nang i-inbreeding kasi masyado daw malayo ang ano nila. Kaso ayaw natin sa ngayon dahil nasa experimental stage tayo, ayaw muna natin sumubok sa ganun. Siguro i-try natin for another experiment yung ganang klaseng inbreeding ng third generation inbreeding. So sa ngayon concentrate muna tayo dito sa hindi inbreeding, kaya maghanap tayo ng ibang lalaki. So sa mga bago pa lang nakapanood ng aking video, please do subscribe, just hit the notification bell para maging updated kayo lagi sa mga bagong video ko na i-upload. Sa mga silent viewer natin, shoutout ko na lang kayo. Hindi ko alam kung sino po kayo, pero shoutout ko na kayo ngayon. Sa family ko in Manila, shoutout ko na rin kayo. Hindi ko na kayo isa-isa, masyado kayong marami. Have a nice day. Thank you for watching.